Matapang na binalaan ng COMELEC ang sinumang magtatangkang guluhin ang proseso ng eleksyon sa Bayo ngayong taon. Alamin natin ang detalye ng balita ni Paul Montibon. Walang katakot-takot na binalaan ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang sino man o maging ang grupo man na mananabotahe kasama na ang pananakot sa mga botante ngayong panahon ng halalan. Suportado naman ito ng AFP at PNP ang tinuran ng COMELEC. Tatandaan niyo po ito, sa lahat ng mananakot at gagawa ng krimen at karahasan sa lahat ng botante natin, sa lahat ng mga election officials namin lalo sa field, at sa lahat ng electoral board members, we will make your lives difficult. Ito ang matapang na babala ng COMELEC laban sa mga mananabotahe ngayong panahon ng halalan. Kasunod ito ng mga bantang dala ng mga sindikato, kriminal at private armed groups ng mga politiko o sino man na nais guluhin ang pagsisimula ng election period hanggang sa araw ng botohan. Ani Garcia, hindi siya mag-aatubiling gumawa ng hakbang mapigilan lamang ang mga mananamantala o mananakot sa mga botante, mga miyembro ng Electoral Board, mga guro na layong pigilan ang eleksyon. Dapat hanggat maaari, mawala ang lahat ng yan bago magsimula ang campaign period. Sila ang nag-create ng problema, sila ang nag-create ng violence, sila ang nananakot sa sambayanan, sila ang nag-prevent ng immediate distribution ng election paraphernalia. Pero yung private armed groups, yung mga tauhan ng mga politiko at kandidato, this is a warning, a fair warning to you. The COMELEC will not allow, with the help of PNP and the AFP and the other law enforcement authorities, will not allow you to touch the individuals that I mentioned. Wag naman. Payo ng COMELEC sa publiko, bumoto lang ng maayos na hindi kailangan magdulot ng takot o banta sa kapwa o sino man. Sa panig ng PNP at AFP, suportado nila ang COMELEC sa hangad na maging mapayapa ang botohan ngayong taon. Kasama na ang pagdaragdag ng mga tauhan nito, partikular na sa mga lugar na idedeklarang election hotspots. Paiigtingin rin nila ang pagsasagawa ng regular checkpoints sa ilalim ng Plainview Doctrine. Pero nilinaw ng COMELEC na pahihintulutan lamang ang pulis na maghalughog sa loob ng sasakyan kung may kaukulang warrant o dokumento laban sa isang tao. Plain view lang po tayo unless, sabi ng Korte Suprema, in at least 3 cases, sabi ng Korte Suprema, unless there is a reasonable basis, a factual basis bago ma-conduct yung inspection na talagang may reason justifiable para hindi lang plain view ang gawin. So yung mga parang natatakot or what, natural lang po yan. Kasi hindi tayo minsan sanay na pero medyo may kaharap na pulis. Pero ginagarantya po namin sa inyo, walang anumang mangyayari kung wala ka namang ginagawa na masama. Ramdam kasi ng AFP ang hinaing ng maraming Pilipino kaugnay sa malalaking problema na nararanasan ngayon ng bansa. Anya, ngayon ang panahon para ituwid ang tamang direksyon ng Pilipinas. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. No? Kasi nga po maraming nagko-complain ngayon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan. Ang iba po, ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military coup d'etat or military junta. Hindi po yun ang solusyon. Ito pong eleksyon, dito po tayo magtuon ng pansin, ayusin natin yung eleksyon natin, gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto natin maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. Let us use this, let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa. Samantala, bukod sa COMELEC, naniniwala rin ang hanayang militar at iba pa na mga security sectors na sa panahon ng halalan, dapat iboto ang tamang kandidato at karapat-dapat na mga politiko na magiging solusyon sa mga kinakaharap na problema ng ating bansa.
Sa huli, tiniyak rin ng COMELEC na hindi magkakaroon ng dayaan sa halalan dahil sa ginawang mga pag-aaral sa proseso ng botohan hanggang sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News.